umapila po muli yung International Criminal Court sa mga posibleng tumestigo kaugnay sa madugong war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan sa mga hinikayat na tumestigo ay ang mga pulis o ibang tauhan ng law enforcement agency. At kaugnay niyan, isang online portal ang inilunsad ng ICC kung saan maaring makapagbigay ng impormasyon ukol sa kampanya kontra droga. Sa kalawraw, dapat ang mga umunoy krimen na nangyari noong November 2011 hanggang March 2019. Napag-alamang noong November 24 pa po inilunsad yung microsite na yan, bago pa man arestuin si Ginoong Duterte at dalhin sa The Hague doon sa Netherlands. Okay. November 2024. Oo. I-welcome back natin ang isa sa mga lagi natin kinakausap pagka mga issue about ICC. Wala pong iba kundi ang Center Law Executive Director at ICC Accredited Lawyer, Attorney Gilbert Andres. Attorney Andres, good evening. Welcome po ulit dito sa STM. Nakamute walang po ata audio, kayo, attorney. Nag-freeze ng tuluyan. Kailangan nating ayusin. Yeah, actually, Ayan Attorney, na. Attorney, rinig niyo po kami? At sa lower left po, baka po merong unmute button po dyan. Good evening, Chico John here. Okay. Thank you po. Good evening po. Attorney Andres, unahin ko na yun kasi syempre ang ini-imply ng maraming ibang netizen na dahil nga meron mga panawagan ng ICC na makipag-ugnayan sa kanila ang mga gustong tumestigo. Iniisip nila, ba't mahina ba yung mga dati? So pagpaliwanag lang natin kung bakit merong ganitong part ng process na talagang parang continuous yung paghihikayat sa mga tao. Mali po yung na yan, puhuhu po niyan. Oo. Ito po ay regular lang po na procedure ng Office of the Prosecutor para po mangalap po ng ebidensya at ng witnesses pa. Further evidence and witnesses. At in fact, yung target po ng pinakita nyong link ng Office of the Prosecutor ay yung potential witnesses, hanay naman po ng pulisya o ng mga law enforcement agencies. Oo. Kasi kailangan din magbigay ng puwang kung gusto talaga nilang sa ating pang idiom kumanta. So yan pong pinovide na secure link ng Office of the Prosecutor. Kasi po, attorney, sa kasalukuyan, mostly yung nakitang witnesses ay mga victims. Ano po? Actually, sa kasalukuyan, hindi pa actually na-name Okay. yung witnesses due to the duty ng prosecutor at ng ICC sa kabuuan to protect. I see. May duty to actually secure. Kaya hindi pa actually natin alam sa publiko kung sino pong specific na witnesses. Pero Kaya antabay natin. hindi po ba sa ICC po, paano po ba ang kultura dito o yung sistema dito? Kapag natukoy ka na witness, obligado po ba sila na dumiretso, humarap po sa mismong korte, or can they just give the statement? Paano po yung sistema? Okay. Now, pre-trial pa lang po tayo. So, confirmation of charges, yung ating sinasabi. Kung mangyari po yung confirmation of charges na pre-trial pa lang po, ang usual po na practice sa ICC ay hindi po talaga nagpe-present ng in-person na witness. Bagkus po, yung sworn statement po ang i-present. Now, kailan po talaga nagpe-present ng live witness? Pag trial proper na po. So, dyan po papasok yung mga duties po. O actually, hindi dyan nagpapasok. Kung itinalaga na at talagang sinabi na ng Office of the Prosecutor, ito yung taong yon na magiging witness, meron na pong duty to secure, So, pwedeng nasa ibang bansa po siya. Pwedeng nasa secure location po siya na tanging ang Office of the Prosecutor lang po ang nakakaalam. At talaga pong iba yung pag-iingat po ang magiging procedure po dyan.
Attorney, si Chicky Verhelto, no? Baka you can refresh our memories lang po, no? Kung saan punto na tayo dito. Kasi yes, the next step is the confirmation of charges. Pero ngayon, sabi nyo nga, ay naghihikayat pa yung ICC, or it has been reported, no? Naghihikayat yung ICC ng mga testigo mula sa mga kapulisan o ibang tauhan sa law enforcement agencies. How long is this gonna take? Ano pa po yung ating mga hinihintay bago po tayo mapunta dun sa confirmation of charges? Ano pa po yung mga kailangan i-resolve? Okay, kailangan natin maintindihan yung context. Ano ba yung konteksto? Yung investigation talaga ng Office of the Prosecutor ay yung tinatawag na Philippine situation with respect sa war on drugs. Kaya po, yung pa rin pong iniimbestigan nila, pwedeng hindi po ito related kay Mr. Duterte. Pwede pong in relation to sa iba pang mga pwedeng maging suspect doon sa nangyaring patayan sa war on drugs. Kaya basta po, ang period po ay dapat from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kaya po sa tingin ko, ito po yung mga witnesses na pwede pong sa iba mga suspect, hindi lang po kay Mr. Duterte. Although I'm actually speculating dyan. Oo. Pero doon naman po sa tanong ng pre-trial, ang gagawin talaga ng prosecutor, magpe-present po siya ng mga evidence para sabihin, dapat tumuloy na po sa trial proper dahil may evidence sa count 1, 2, and 3 laban kay Mr. Duterte that should proceed to trial proper. Kaya yung pong ipapresent yung evidence po dyan. Pero meron na po bang date o may ganun po ba? Hindi natin alam masyado. Hindi namin alam masyado yung sistema. May date po ba kung dapat o by this time dapat ay ma-resolve na yan para makapunta na tayo dun sa confirmation of charges? Is there a timeline? Okay. Doon sa investigation ng Office of the Prosecutor as to the Philippine situation, specifically yung war on drugs, actually walang timeline po yan. Opo. Pero doon po sa confirmation of charges, okay, ito po yung timeline. Actually, dapat pong mag-decide pa ano yung pre-trial chamber 1, no? Doon sa issue ng fitness to stand trial. Remember, ni-raise yan na issue ng defense at mayroon na pong expert panel report na sinubmit noong December at mayroon nang observations ang defense, ang prosecutor, pati po ang Office of the Public Counsel for Victims. Kaya ang hinihintay po natin ang decision ng pre-trial chamber. Now, let's say, hypothetically lang, let's say, sinabi ng pre-trial chamber, talagang fit to stand trial si Mr. Duterte. So yan na pong panahon na magsischedule po siya ng confirmation of charges. Now, hindi po natin talaga mahulaan kailan po yung confirmation of charges. Mahirap din po hulaan kailan po yung schedule ng decision dun sa fitness to stand trial. Pero dahil I think yung December 12 yata yung last na submission, if I'm not mistaken. So, dapat siguro more or less within this month, within this quarter, ay may decision na po dun sa fitness to stand trial. Attorney Andres, balikan ko lang yung unang tanong ko. I know na nasagot na natin kanina yung tungkol doon sa impression ng ilang netizen, lalo na yung mga malalapit yung puso sa dating pangulo, Pero bigyan ko lang ng mukha yung yung push about that angling, ito ay mula doon sa yung lawyer na si Attorney Martin Delgra, malapit sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang quote na galing sa kanya na pinapakalat ngayon sa social media ay yung quote na, "Napakabot ako sa ulo. Wala pa pala silang testigo o kung meron man, kulang na kulang." Yun ang impression daw niya doon sa call ngayon ng ICC for nag-open ng call for more evidence saka more na gusto tumestigo. At least ito meron nang gagaling from them. Paano ba natin ipapaliwanag lalo sa kanya, kay Ginoong Delgra, yung katotohanan kung ba't naghihingi ang ICC ng ganong mga detalye? Okay, so unang sagot, pwede po yung investigasyon na yan, ang call for witnesses na yan, pwede po para sa mga ibang suspects pa na pwedeng idagdag aside kay Mr. Duterte. Kasi remember, one of the charges sa kanya, ang mode of liability ay indirect co-perpetrator o isa po yan sa mga nagko-connect sa kanya sa war on drugs.
Pero, yun nga, kung indirect co-perpetrator, ibig sabihin, may iba pang mga co-perpetrators. So baka yung call na yan, lalong-lalo na konektado siya sa mga police at law enforcement agencies or members, baka dun sa ibang suspects aside from Mr. Duterte. Dalawa, pwede pong yan din ay para po sa ibang mga modes of liability ni Mr. Duterte kung pumunta na po sa trial proper. Bakit po nasabi yan? Kasi as of now, meron po actually dinisclose ang ang prosecutor na maraming mga ebidensya dun sa defense. Pero sabi ng prosecutor, itong mga dinisclose namin, hindi na namin to kailangan at hindi na po namin to ipapresent sa confirmation. Which is pre-trial proper. So baka talagang mas dinadagdagan pa po nila yung ebidensya dun sa trial proper kung matuloy po sa trial proper. Kaya po, wag po nating sabihin na kulang pong ebidensya. Alam nyo, ganito lang po yun. Sigurista po ang Office of the Prosecutor. Gusto po nila kung may kaso silang i-file laban sa isang suspect or accused, gusto nila sure na makukonvict po ito. Kaya umiira lang po ang pagiging sigurista ng prosecutor. Okay. So, ibig sabihin, attorney, just in case na meron nga lumapit, willing na maging testigo, may possibility rin na madagdagan pa yung listahan ng co-perpetrators. Ganon. Pwede pong mangyari yan, madagdagan pa yan. In fact, ini-expect natin na madagdagan siya. Kasi doon po sa mga ibang submissions ng Office of the Prosecutor, parang mahuhulaan mo yung mga ilang mga names although naka-redact Yeah. kaya talagang challenge siya, paano po siya hulaan kasi naka-redact po siya. Pero, ini-expect namin na dadami pa po yan, yung number of suspects. Okay. Malinaw na malinaw ang explanation ni Attorney Gilbert Andres. Attorney, thank you for joining STL. Again, kahit late na namin kayo natawagan. Thank you. Thank Salamat, you. attorney. Happy New Year, attorney. Salamat po. Mabuhay po tayo.